Okay. So, doon sa binasa natin ngayon, napakahirap po intindihin minsan ang binabasa natin kay Lucas. Nung isang linggo, ang tanong niya, marami bang maliligtas? Ngayon, parang mas mahirap, ano? Kung binasa niyo sa English yung gospel ngayon, sabi, it's about hating your father, your mother, your husband, your wife, your children. Is that worthy of me? So kung titignan nyo, ang ginagamit ng ating Panginoon dito ay hyperbole. Ibig sabihin nito, parang exaggeration para mabigyang diin ng isang punto. At ang punto dito, pagka tayo ay dumating sa punto na mamimili between Jesus at saka ang magulang natin, siguro dapat ang piliin natin ang ating Panginoon. Yun yung tinuturo niya dito. Sa panahon nila, normal na nangyayari yan kasi papasok ang Kristyanismo sa mundo. So, yung mga magulang, minsan, ayaw sumunod. Talagang gusto nila, dun sila kilagis na nila na paniniwala. No? Example dito, alala niyo yung bulag na pinagaling ng Panginoon. Sabi, ikaw ba talaga yon? Sa takot ng magulang, sabi, tanungin niyo na yan. Siya na lang tanungin niyo, wag na kami kasi matanda na yan, nasa edad na. So, hindi magkasundo yung paniniwala ng anak at saka ng magulang. So, tayo, sa panahon natin, applicable pa ba to? Tingin nyo, applicable pa to? Meron, no? Kunyari, araw ng linggo, magsisimba ka, kasama pamilya mo. Hindi na ikaw, kasama pamilya mo, ha? Eto si nanay at si tatay, birthday, 60th birthday ni tatay. Pagka magsi-60th birthday si tatay, oy, may handaan tayo mamaya, oras sa simba nyo. Ano pipiliin nyo? Hindi ba nangyayari pa rin? May mga pagkakataon pa rin na nangyayari pa rin to. Tapos meron pa dito, sinasabi dito na pag kami tatayo ka, pag-aralan mo mabuti. Kasi ang sinasabi dito, yung pagsunod sa Panginoon, yung pagpili sa Kanya, may cost yun. May sakripisyong kasama. Hindi puro sarap pagka tayo nasa Panginoon na. Ang kaibahan lang kasama natin ng Panginoon pagka tayo may pinagdadaanan. Meron pa sinasabi na pagkalalaban ka sa giyera, huwag kang atapang atao, nasugod na bahala na. Hindi ganun, no? Pinag-aaralan ko yan. Ang mga diskarte natin sa buhay, pinag-aaralan yan. So, tingnan po natin, kaya ba natin magsakripisyo para sa ating Panginoon? At may sinabi pa dito na mahalin din natin ang Panginoon bukod sa sarili natin. No? Dapat mas mahal natin ang Panginoon kaysa sa sarili natin. Paano to? Paano po ito? Alam niyo yung fruits of the Spirit, di ba napag-usapan natin? Ano yan? Love, joy, peace, patience, kasama dito yung mga self-control. Pagka po tayo ay laging galit, can we deny ourselves? Ito hinihingi sa atin, denying ourselves. Hindi ba natin dapat baguhin ang sarili natin dahil ito hinihingi ng Panginoon? Tayo ay hindi pasensyoso, maiksi ang fuse, madali magalit. Hindi ba natin dapat baguhin ang sarili natin to deny our humanness dahil sumusunod tayo sa Panginoon? So, ang daming dapat isakripisyo sa pagsunod sa Panginoon. At tinatanong niya, kaya niyo ba? Kaya ba natin? Siguro, kung talagang nasa loob natin yung pagsunod sa ating Panginoon, hindi po siguro mahirap yun. Meron pa ako isang punto na gusto sabihin na sa ating 10 utos, bukod sa pagmamahal sa magulang, sino bigyan natin ng dapat na mas mahalin natin? Bukod sa magulang natin. Di ba? Kasi sabi, honor your father and mother. Tapos sinabi pa ni Pablo, kung sino ang hindi mag-provide sa kanyang pamilya ay hindi faithful. Sino ang humihingi ng mas pagmamahal kaysa sa magulang natin? Dapat. Di ba ano yung first 3 commandments? Love God, all your heart, soul, mind, and strength. So dapat bigyan natin sa Panginoon yan. Pag hinihingi ng Panginoon na sa Kanya tayo sumunod at taliwas sa mga gusto ng mga
tao sa paligid natin, at sa gusto ng laman natin, pati tayo, kung ano yung mga ginagawa natin, siguro dapat we have to deny ourselves and follow the Lord. Okay, good morning sa inyo. Tapusin natin ang pagninilay sa pagbibigay ng papurit para sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. Hindi tayo ng panalangin mula sa ating mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, through Christ, who is now, glorified death. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Good morning sa inyo.